Okay, magandang hapon po, Ma'am Vilma at kay Yes Sir po. Bon Russell. Lang din. Anong oras po nangyari yon, sir? 9:50 to 10 p.m. po. Ng gabi na, di ba? Opo. Kasi medyo madilim na siya. No? Pero yung area naman, is, nakita naman natin may mga ilaw naman. Opo. Kasi nung time ho na yan, may sunog din ho sa Binangonan nun. So maraming mga ambulansya tsaka bumbero na dumadaan. And traffic pa po, busy pa po yung kalsada niyan. Okay, hindi kasi nung napansin ko dun sa video kanina, yung speed. By the way, kamusta na po itong kapatid po or anak po ni Ma'am Vilma? Naano po siya, nabali po yung dalawang wrist niya. Operation po. Na-operahan na ho siya. Kinailangan pong lagyan ng bakal yung magkabilang kamay niya. Saan kaya tumama, ma'am? Naitukod niya daw Naitukod po. po rin siguro. Yung pagbagsak niya. Opo. Well, at least no, nung prinotekta niya yung sarili niya. Pero syempre, ibig sabihin, malakas pa rin yung impact. Yes Opo. po. Ayun, nabangga ng motor. Papatawid sila nang mabundol nga po ng motor. May angkas po yung motor, ano? Opo. Opo, at ilan silang tumatawid? I think tatlo. Tatlo po sila. Tatlo sila, nabundol nga po yung kanyang kapatid. Pero buti, nakatabi. Opo, yung dalawa. Kasi yung kapatid ko po yung nauuna. Sir, kamusta na po kayo dyan, Sir Samuel? Okay naman po. Nabanggit na ba ng doktor kung kailan ka na pwedeng makauwi? Nabanggit naman po. Kaso yung di pa po kami ma-discharge. Wala pa rin. Oh, actually po, pwede na po sana siyang ma-discharge ngayong araw. Kaso po, hindi na po namin kayang bayaran yung bill po namin sa ospital. Hindi man lang ba bumisita dyan, Samuel, yung nakabangga sa'yo? Hindi po. Yung nakabangga ba na-identify natin? Opo. Kaso po, tinatago po siya sa amin nung tita niya. Tita lang po namin niya yung napupuntahan ng mga barangay every time po na pinupuntahan po namin yung address na nakalagay sa ID niya. Kasi ang balita ko dito, Shari, yung nakabangga dito kay Sir Samuel Alianza, wala pa palang driver's license. Tama ba? Yes. Unregistered po, walang helmet. Unregistered din yung motor. Opo. Patong-patong na yan. Opo, student permit lang po ang hawak. Walang helmet and unregistered po. Ang nakabangga po sa kanya is Mr. Marvin, 27 years old, and dinadrive niya itong Honda Click V3. Sir, nandun kayo no nung nangyari po 'yon, no? Dumating lang po ako, na po yun may enforcer na po isa, may mga taga-barangay na Pero po. nandun pa rin ba yung nakabangga? Opo. Nung nakarating ka doon? Opo. Hindi ka man lang nilapitan itong nakabangga? Anong sinabi niya? Hindi po, nakayuko. Actually po, muntik na po ako madala ng galit ko nung time na yun. Inawat lang ho ako ng tatay ko. Wala bang pulis doon na nag-imbestiga? Wala po. Kasi yun nga po yung ina-expect ko. Kasi since sa accident, tatawag po yung enforcer or yung barangay officials ng police. Pero wala po silang wala po silang pinapunta eh. Na-discover ko lang po nung bumalik na ako doon galing ospital kasi inuna ko po yung kapatid ko eh. Kasi nagdadaing na po siya, masakit na yung niya. Mapapansin mo, most likely yung investigation ng ating kapulisan, there is reckless imprudence resulting to physical injuries doon kay Samuel Alianza. Ang tanong is, kung walang investigation report, asan ngayon tong nakabangga sa kanya? Nasa kulungan ba yan? Nakulong ba yan? Meron na bang kaso yan? Wala po. Bakit hindi na siya mahanap? Bakit may ibang nagtatago sa kanya? Yun po yung pinoproblema namin kasi nung kinabukasan po after nung insidente, nung na-settle na po namin yung sa kapatid ko sa ospital, nakahanap na po kami ng ospital na may orto, hinanap na po namin siya. Tapos para po makita namin siya, kasi yung ID lang po niya is national ID. And ang address niya lang po doon ay nakasulat, yung street name lang, tsaka wala pong exact number. Okay. Sabi po sa amin nung barangay doon, yung street daw po na yun, napakahaba. So, Hindi alam kung Opo. saan eksakto. Sir, wala bang nangyari yan na aregluhan? yung una po kasi, yung tatay ko ho, ang mas concern ho kasi hindi naman po kami ganun kayaman para maipagamot. In-expect niya po na po agad na malaki yung babayaran sa ospital. So, trinay niya po makipag-areglo. Kaso ho, ang sabi lang ho sa amin ni Marvin, kinabukasan is 5,000 lang daw ho yung kaya niyang ibigay na paunang bayad.
at gusto niya hong gamitin collateral yung motor niya. Kaso ho, ang sabi ko sa tatay ko, hindi po pa pwede yun kasi yung motor niya unregistered pa at hindi po fully paid yun. Binabayaran pa po niya yun sa Hindi walang kasa. kwenta rin pala yun, Opo. yung motorsiklo po na yun. In short, Sir Bon Russell, walang nangyaring areglohan. Wala ho. Kasi ang inisip ko dyan, kaya hindi na nagsampa ng kaso, wala nang nakulong dahil baka naman inareglo na. Pero apparently, wala. Wala ho. Walang itinulong. Wala ho. Maski Hanggang piso, sa ngayon. Maski piso ho. Hindi nag-text po sa inyo. Hindi ho. Walang Ah, tawag, kahit may pinadala na representative. Wala ho. Ang record lang ho ng text messages nila ng tatay ko, iisa lang ho nung linggo ata yun. Tatay ko pa ho ang naunang mag-text sa kanya dahil inaasahan Parang yung kayo pa pinangako niya. magmamakaawa Oho. na pwede ba tulungan mo na yung na-disgrasya mo. Oho. Sir, magandang hapon po sa inyo. Ano pong resulta ng inyong investigasyon, sir? Bali sir, ganito, March 6 nangyari ng gabi. Then March 7, nagpunta sila rito sa station. Nanghingi ng police assistance para malocate yung tao. Okay. Pero hindi para mag-file ng case. So, pinasamahan ko sa patrol, pinuntahan yung lugar, so binalidate sa list ng barangay hall ng tataran ng voters. Wala daw doon. Pero may na-trace sila na Shahin, no? Wala doon sa bahay ng Shahin. Bumalik sila rito. Nila tayo magpa-file ng case. Ang inano nila is hanggang hapon, kung kukontak sa nila. Then, kumontak naman attorney. So, ang problema lang is yung iiwan yung motor, hulugan. Hindi sila nagkasundo ba? Sa ngayon po, no, Sir Orlando Dobra, wala po kayong nakikita na pwedeng isampa laban dito sa nakabangga? Ang nakikita ko, sir, is reckless imprudence resulting to physical injury. So, ang pinaliwanag ko is yung sa safety cases. Yung physical injury na sa katarungan pambarangay. In short, kaya hindi nyo pa maisampa yung kaso dahil pinapadaan nyo pa sa barangay. Yes, sir. Sa tingin ko naman, kung nagtatago na rin tong si Marvin Maglalang, Marvin po. oo, edi, sige, punta tayo ng barangay. Pero ang problema kasi dito, sir, Yes po, attorney. yung bata nandun pa rin sa hospital. Eh, hindi ba dapat kung ikaw na ngayon nakabangga, ikaw na ngayon lalapit dapat ikaw na mag-aayos nito? Di ba nga nag-usap sila, sir? Ang problema lang, di sila nagkasundo kasi walang maibigay na pera itong yung Marvin. So, Okay. ang choice is iiwan yung motor kasi nga hindi natanggap. Kasi nga baka batakin lang ng kasa kasi po hindi pa siya Yes, fully paid. hindi. Yung aspeto po na yan, nagagamitin collateral yung motor, wala pong kwenta yon kung hindi rin naman po bayad. In addition to the fact na hindi na nga rin rehistrado yung motorsiklo po na yan. So tama yung naging decision po ng pamilya. Huwag niyong tanggapin yun. Tama Wala po kayong yun. mapapala doon. Opo. Okay? Tama yun. Kumbaga, kung nangyari po yun, 2 beses na kayo na-aksidente. Opo. Kayo pa ulit, another po na agrabyado yung idudulot po sa inyo. Baka nga kayo pa yung pagbayarin nung ano eh. Okay? At kung unregistered yan, hindi nga natin alam kung sa kanya talaga yun eh. Actually po, nakapangalan po yun sa Mark De Leon Florentino. Kaano-ano niya yun? Kamag-anak niya rin. Kamag-anak niya rin. Opo. Anyways, ganito po, Sir Orlando Dobra, no? Yes, attorney po. Opo, no? Kasi at the end of the day, kung hindi rin naman po makikipag-cooperate itong nakabangga, aabot din po talaga ito sa korte. So, in the meantime, sige, bibigyan ng notice ng barangay itong tao po na ito, pero ihanda na po natin yung isasampa na kaso kasi otherwise, baka magtatagal-tagal lang din to. Baka i-delay-delay niya, wala ring mangyayari. Kawawa tong pamilya. Hindi, may naman po ang katarungan pambarangay. May minimum period po. Yun nga po ang sinasabi ko. Opo, ang dating kasi sa akin, Sir Orlando, is parang Yes, sa kanyo sir. palang ihahanda yung isasampan ninyo pag natapos yung period dyan sa katarungang pambarangay. Kailan pa yon? Hindi, attorney, kasi ang advice ko is, di ba nakasampa sa katarungan pambarangay, then operahan yung na-aksidente. So sabi ko, ipunin muna yung mga resibo na nagamit hanggang matapos yung operasyon para kumpleto yung nagamit na medical dun sa operation. Pero yung aspeto na yan, yung mga resibo, yan is later on na lang yan kung ang issue na is magkano dapat yung kailangan niyang bayaran. No, ang una nating papatunayan dyan is guilty ba siya sa isang krimen? Yung video mismo na plinay natin kanina, kuhang-kuha naman eh. Opo. Okay? Wala akong dun. Wala akong problema dun sa video.
Gusto ko lang po malaman ni Marvin na hindi na po kami willing makipag-settle kahit ano pa pong ipangako niya sa amin. Tutuloy na po namin yung demanda. Sa ating pong revised penal code, kung kayo po, ang tawag natin dyan is harboring. Okay, harboring, yung itong mga tao na nakakommit ng krimen, baka maging accessory to the crime pa kayo. In short, pwede rin kayong kasuhan dyan. Or kung hindi man accessory to the crime, baka obstruction of justice ang pwedeng makita natin na pwedeng isampa sa kanila. Kung alam nyo na po na yung kamag-anak ninyo is nakakommit ng krimen, wala po kayong maitutulong kung itatago nyo lang po siya. Bakit? Pananagutin pa rin naman po siya ng batas eh. Hahanapin po siya ng batas. So, the best that you can do, you can advise your relatives or mga mahal nyo dyan sa buhay, harapin yung kaso. So, kung wala po sir, kung yan na lang po talagang decision po ninyo, kami po ay tutulong po sa inyo, panagutin po natin yan. Salamat. Yes po. Sir, ang gagawin po natin, syempre, sasamahan po namin kay Sergeant Dobra, backtrack natin yung ibang CCTV, no? At syempre, yung investigation, tutulong po kami din. Okay po. Salamat po. Magandang hapon po.